Let us open our Bible on Psalms 25, verse 21. Praise the Lord. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Praise the Lord. So ito yung nararapat na status ng ating buhay habang naghihintay sa Panginoong Diyos. So what are we waiting for the Lord? Ano ang hinihintay natin sa Panginoon? Of course, yung kanyang pagbabalik, sapagkat ano pa lang magiging senaryo ng kanyang pagbabalik if we remain standing in our integrity. If you are alive, you will be caught up into the air. Bigla kang ma-caught up, meaning to say, from physical body, God will turn it into incorruptible body in a twinkling of an eye. Hindi ka na padaanin ng Diyos ng kamatayan na physical if buhay ka, if you are being found in your integrity. So napaka-importante itong integrity na ito. Kung sa ano pa ito, eroplano, meron ka ng boarding pass. Alam mo yung flights, ang mahalaga dyan, meron ka ng boarding pass. Kasi yung boarding pass na yan yung magbibigay sa iyo ng kasiguraduhan that your flight is confirmed, naka-check-in ka, nakarating ka sa actual doon sa schedule ng iyong flight before the flight scheduled na time, then nakakuha ka na ng ano. So, sigurado ka na, makakapasok ka sa eroplano, you can take your flight. So, integrity and uprightness, this is our boarding pass for our flight sa rapture in case Jesus will come na buhay tayo. Praise the Lord. At ito namang integrity and uprightness in case pahintulot ng Diyos na mamamatay tayo, dadaan tayo ng kamatayan, makasali tayo doon sa it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Makasama tayo doon sa be thou faithful unto death and you will receive the crown of life. So, pag yung integrity na yan ay nanatili sa ating kondisyon, status ng ating buhay Kristiyano, then sa pagbalik naman ng ating Panginoong Hesukristo, you will be resurrected. As what the Bible says, mauna yung mga namatay kay Kristo Jesus, and yung mga buhay, they shall not prevent them. So walang mauna sa mga buhay na sasalubong kay Lord Jesus. Mas mauna yung mga namatay kay Kristo Jesus in their integrity and uprightness. So itong integrity and uprightness, this is the so-called yung bang handa ka na hatulan ng Diyos. Yung bang pwede mo nang hamunin ang Diyos, Lord, hatulan mo na ako. Di ba may mga kapahayagan si Lord Jesus. Pag nakita na niya ang mga anak niya na handa, purified, worthy, kukunin na niya. Ibig sabihin niyan, i-judge na sila ng Diyos as saved. So ganun din ang integrity and uprightness. That is kahandaan sa paghatol ng Diyos sa buhay natin in case darating bigla ang paghahatol ng Diyos. Basahin natin. Psalm 7 verse 8. Praise the Lord. The Lord shall judge the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness and according to mine integrity that is in me. Yes. So you are well prepared. Wala ka ng takot. Wala ka ng iniisip pa na guilt sa konsensya mo. So dahil itong integrity and uprightness, hindi kasi ito gagawa ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Pag sinabing integrity, you are faithful. Integrity, you are loyal to God. You are honest to God. In spite sa lahat ng mga pagsubok, tukso. It might be sickness, it might be financial, it might be lust, it might be pride of life.
Lahat-lahat yan nadadagsa sa buhay mo. Pag nanatili ka sa integrity mo at saka uprightness mo, na hindi ka bumigay sa pagiging faithful sa ating Panginoong Diyos, yan na yung kahandaan mo sa paghatol ng Diyos. Yan na yung kahandaan mo sa, baga pa, hawak mo na yung boarding pass mo. Anytime, babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Ngayon, kung himay-himayin natin itong integrity and uprightness, ito na yon, basahin natin. Psalms 18:20 hanggang 24. Praise the Lord. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands hath he recompensed me. For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me. I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight. Yan. Yan na. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands, hath he recompensed me. I have kept the ways of the Lord, I have not wickedly departed from my God. So, meaning to say, you have done what is appropriate, what is acceptable in the sight of God. For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me. So, hindi ka umalis sa judgments ng Diyos, which is the Word of God, hindi ka umalis dyan sa statutes ng ating Panginoong Diyos. I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity. O, nilayo mo na yung sarili mo, yung buhay mo, sa kasamaan mo na dati mong gawi. Lumayo ka na doon. Hindi ka na talaga lumingon. Yung sinabi dyan ni Paul, forgetting those things which are behind, and I count them as dung. I count them but lost, that I may win Christ. Yan na. I kept myself from mine iniquity. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his sight. Remember, in his sight, not in the sight of the people. Sometimes people might consider you as defiled, maybe because of your past, maybe because of the chucho o chocho, yung chismis, maybe because of allegation, maybe because of false accusation. But never mind. Don't be bothered about those things. What is important, you are upright in the eyes of God. Kaya nga sabi nga ni Paul, if I am a man's pleaser, I can never be a servant of God. Hindi tayo pwede maging lingkod ng Diyos kung tao lang pinaparangalan natin. What is the point of that? Anong point ni Paul? Kung piniplease mo yung tao, magaling ka lang magpakita ng tao o magpakita sa tao. But in reality, you are not the one. That what is your image na sinushow mo sa mga tao. Piniplease mo lang yung mga tao eh. But behind the stage, kumbaga pa, wala na. Ungodly ka na, unholy ka na, worldly ka na, defiled ka, gumagawa ka ng mga bagay na nakakarumi sa iyo, pero sa mata ng mga tao, approve ka. So, you can never be a servant of God if you do such thing. Ang importante sa buhay natin, in the eyes of God. Hindi mo pwedeng magawa yan in the eyes of the people. Yes, you might be doing in the eyes of the people, but people, hindi pare-pareho ang pananaw ng mga tao at isip sa buhay mo. But never mind, they are not the judge. That is why the Bible says, do not judge. So tayo mga tao, we don't have in our position to give judgment to our fellow. So why are you worried pertaining the judgments of the people of the world against you? So ang importante sa buhay natin, bear in your mind that you are doing such acceptable by integrity and uprightness of your heart
in the eyes of God. Praise the Lord. In the eyes of God talaga. Yan talagang pinaka-importante sa buhay natin. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness and according to the cleanness of my hands in His eyesight. Sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang daming mga personalities dito sa Bible. Righteous ha, upright ha, pinanigan ng Diyos, niligtas ng Diyos sa apoy, niligtas ng Diyos sa lion, niligtas ng Diyos sa kamay ng mga brethren na nag-persecute sa Kanya. But these personalities were alleged or accused as not being good person. Maraming mga accusation sa kanila na hindi maganda. Lalo't na si Joseph, grabe yung accusation sa kanya ng asawa ni Potiphar. So he was known as what Mrs. Potiphar made statement. But in the eyes of God, upright siya, righteous siya. So ganun ka-importante ang buhay natin. Praise the Lord. Yung uprightness and integrity, huwag mong i-rely yan sa judgment ng tao. Huwag mong i-rely yan sa survey ng tao. Huwag mong i-rely yan sa comments sa mga tao. Huwag mong i-rely yan sa mga opinion ng mga tao. No. Maano ka lang, madismaya ka lang, ma-prostrate ka lang. Because sometimes people talagang hindi maiwasan. Hindi talaga. Wala sila sa position, wala tayo sa position to judge because we are not as accurate as the living God. So, kaya, doon tayo sa accurate na mag-judge para legit yung pagligtas ng Diyos sa atin sa pagbalik niya. Kasi siya yung piniplease natin, siya yung sinusunod natin. In the eyes of God, ginagawa natin lahat yan. Never mind what people may say against you or in favor of you. Minsan yung sinasabi ng mga tao na favorable sa iyo, delikado din yan. Kahit gumagawa ka ng mali, ipipraise ka pa rin ng mga tao, maging snare din yan. So to avoid those things, don't be bothered of appreciation or yung mga reproaches sa mga tao, huwag ka mag-ano. Doon tayo mabothered sa mata ng Diyos. Praise the Lord. Kasi siya yung the only one that will judge us accurately, faithfully. So meron ditong isang personality na handa na siya, hatulan ng Diyos. Basahin natin. Psalms 26 verse 1. Praise the Lord. Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Yan. See? Hatulan mo ako, Panginoon. Ako'y lumakad sa aking integridad. Ako'y nananalig sa iyo, Panginoon. Hindi ako ma-slide. Yan. Minsan, huwag tayong magkumpiyansa sa bibig natin na hindi ka ma-slide. Ito, Psalms 26 ito. Na-slide ba ya ito? Si David, na-slide siya sa buhay ni Bathsheba. Kaya kita mo naman yung pagsisikap ni David. Sabi niya, Lord, do not take away from me thy spirit. Kasi na-slide siya eh. So sa buhay natin, kung maaari, iwasan natin magsalita ng patapos. Huwag mangandak. Praise the Lord. Lagi nating sabihin na, Lord, tulungan mo ako. Without you, I can do nothing. Tama man itong sinabi niya, I put my trust in thee, I shall not slide. Pero na-slide siya. Kaya sa buhay natin, maaari lang, huwag tayong magsabi na, hindi ako ma-slide, hindi ako magkasala. Huwag. Kasi parang pangandak na yan. So, sa buhay natin, let us always be very careful. Kailangan talaga lagi magpa-uphold tayo sa integrity natin. Alam mo yung uphold? Naalala niyo yung si Moses na inutusan ng Diyos maghawak sa rod.
na habang nililip up niya yung rod, nananalo yung Israel. Tapos nung napagod siya, natalo yung Israel. Pagkatapos, in-uphold yung kanyang kamay sa mga kasamahan niya, si Ur at saka si Aaron, nanalo na naman yung Israel. So, yung integrity ng buhay natin, kailangan ma-uphold yan. Praise the Lord. Paano ma-uphold yan? Paano yan maalala yan na maitayo, maipatuloy? Ito na yung ating patuloy sa pag-renew ng ating strength. Kasi dito, ang point dito, I will stand in my integrity and uprightness because I wait. Now, paano natin i-uphold yung ating uprightness and integrity? Renew your strength. They that wait upon the Lord shall renew their strength. So ito na yung ginagawa natin. Prayerful, watchful, lagi makinig sa salita ng Diyos, lagi magbasa sa banal na salita ng Diyos, mag-meditate sa banal na salita ng Diyos. Lahat na ng mga pamamaraan to concentrate sa presence ng Diyos na naka-align tayo sa Kanyang perfect will. Basahin natin. Psalms 41 verse 12. Praise the Lord. And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face forever. Yan. As for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face forever. So, dapat hindi tayo mawala sa kanyang face. Dapat ma-uphold tayo ng Panginoong Diyos sa ating integrity. At ang pamaraan ng Diyos to uphold us is the continuation, the renewing of our strength. Don't let it expire. Lagi yan. Parang mag-drive ka ng sasakyan, merong gauge yan sa fuel. Pag naka-indicate doon sa fuel na pumuti na yung ilaw ng tangke, so meron pa yung mga 10 kilometers na biyahe na makapag-refuel ka. So wag mong hayaan yan na hindi ka mag-renew ng fuel, mag-refuel. So ganun din sa buhay natin, don't let it expire. Wag ating hayaan. Renew lagi, renew lagi, renew lagi. That is our obligation and our duty. Kahit gaano pa kamahal yung gasolina, hindi pwede na hindi ka maggasolina. Kasi ginagamit mo yung sasakyan para makarating ka sa destination mo. So ganun din. What it may cost sa buhay natin, para ma-renew lang yung strength natin, do it. Para makarating tayo sa ating biyahe. Praise the Lord. Para yung passport or boarding pass na yan sa flight natin, hindi yan mawala sa kamay natin. Lagi yan. Tapos, itong mga angels of God, isa rin yan sila na nag-a-uphold sa atin, nag-aalalay sa atin. They are ministering spirits of God. Basahin natin sino ang ginawa niyan. Daniel 6:22. Praise the Lord. My God that sent his angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O King, have I done no hurt. Yan. Wala kasi siyang ginawa. Pero hindi yan sinabi ni Daniel before sa pagtapon sa kanya. Nung siya ay ginapos at itatapon na doon sa lion's den, he never said such statement, I didn't hurt any of you. I am not guilty. I am not supposed to be cast into the lions. Hindi siya nag-complain. He never complained. Praise the Lord. After na nalaman ng hari, kasi ang hari nagkaroon na ng speculation Wala akong nakitang fault sa taong ito. Ginawa lang ito ng issue ng mga kasamahan niya sa mga presidents. Kasi tatlo yan sila First president, second and third. Ito money over ito. But I already signed the decree. I cannot alter. So, nahulog talaga siya. Naparusahan talaga siya. So, nagduda ngayon yung hari na yan na may miracle. Di ba? Lumapit siya doon sa lions, then nanginginig pa yung tinig niya. Daniel,
did your God send His angels to save you? Sabi ni Daniel, okay. Di ba? Ito na yung salita ni Daniel na nagpadala ang angel to shut the mouth of the lions. Kung kinuha na siya, nag-testimony na siya. Kasi wala akong ginawa sa inyo na masama. And that is why God sent His angel to save me. Kaya tayo, wag kang magsalita kagad na righteous ka, faithful ka. No, hintayin mo na isalang ka muna sa apoy. Pag nakita ng buong mundo na save ka ng Diyos miraculously, pwede ka magbigay ng statement or testimony. Praise the Lord. Ipoprove talaga tayo sa apoy. So, ganun. So, sa buhay natin, ikaw ang nakakaramdam sa sarili mong konsensya. Basahin natin. Acts 24:16. Praise the Lord. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Yan. Yun ang ating barometer. Alam mo yung barometer, minsan may mga bata na, uy, may danggas ng bata. Yung pala, ikaw malamig, yung bata normal. So, pag malamig yung temperature mo, naghipo ka sa bata na normal, akala mo may danggas yung bata. Meron naman tayong thermometer dyan to determine whether nag-exceed yung kanyang temperature sa 36, magdating na siya ng 37 to 38. So, pag paslak ngayon ng thermometer dito sa ilok, mag-indicate yon 36.5, negative. Walang lagnat yung bata. So, ano ang barometer sa konsensya natin? That you are void of offense before God. Ipaparamdam yan ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Ipaparamdam yan. Pero kaso may mga tao lang na magmatigasan, ayaw pa rin makinig sa konsensya, kinokonsensya na ng Diyos, ayaw pa rin. Yan yung tinatawag na unrepentant heart, impenitent heart. So, therefore, let us be humble, let us be honest in the eyes of God. And herein do I exercise myself, pinapractice mo yan, to have always a conscience void of offense toward God. Praise the Lord. That is the barometer. And toward men. Alam mo naman yung gawa mo. Alam mo naman yung gawa mo sa harapan ng Diyos. Kung meron ka bang nilapastanganan dyan, maliit man o malaki. So, ikaw, nakakaramdam, ikaw yung may barometer ka, yung konsensya mo. Basa pa. Sino pa mag-witness sa konsensya natin? Basa Romans 9:1. Praise the Lord. I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Yan. Ako'y nagsasabi ng katotohanan kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking konsensya ay naghahatid din sa akin ng saksi diyan sa banal na Espiritu. Hindi pwede na ikaw lang magsaksi sa sarili mo. But the most faithful witness is the Holy Spirit. Praise the Lord. So, anong ginawa ng Diyos sa panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego? It is the Holy Spirit. It is God. It is Jesus who is the witness of the faithfulness of this young men. So dahil witness siya, pinawitness niya sa buong mundo that they are my faithful children, that even fire cannot touch them. Even the mouth of the hungry lions cannot swallow anyone of my people. Kaya iba talaga pag ang Diyos na mag-witness sa iyo, na faithful ka, papakita yan ng Diyos. Praise the Lord. It is not being ikaw lang. Hindi, meron talagang saksi na walang iba ang Diyos. Siya yung magpapahayag as ikaw nga ang kanyang pinapanigan. Last verse, 1 Thessalonians 2:10. Praise the Lord. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. Yan. Say,
The crowd, the people, the congregation, the fellow, the neighbors are witnesses. Ye are witnesses and God. Don't skip or don't omit God as a witness. Ye are witnesses and God also, how holily, how justly, and unblameably we behave ourselves among you that believe. This must be done by us. Ito yung dapat magawa natin. Saan man tayo papadala ng ating Panginoong Diyos. So, 4 p.m., nag-text sa akin si Sister Lily. Sister Lily Fair. Dito yan sa atin, Sister Tata. Yun ang nasanayan natin. Pastor, sige na lagtulog si Edwin. Sabi ko, isip ko, baka nagkumatos na ito. Ilang mag-anak ko diha niya after devotional this morning. Bisitahin ko yan. At least, kung kumatos, painless. Praise the Lord. Kumatos, meaning to say, wala kang maramdaman yan. Wala kang maramdaman. Naawa ang Diyos. Alam mo sa ibang bansa, yung mismo sigurong pamilya magsabi sa doktor, Dok, lethal injection na lang. Mercy killing. Kung merong mercy killing ang mundo para hindi mag-suffer sa pain yung mga pasyente, sa atin hindi. Ang Diyos ang nakaalam how to ease the pain. Praise the Lord. Kasi last communication ko sa kanya kagabi o kahapon, kumusta ako kay Edwin? Kumusta si Edwin? Tanghali yon. Pastor, he is in pain at this time. Nilabas siya dahil naigangan siguro sa loob. Sabi ko, aircon nyo pala, hindi kaya. Siguro pagkahapon, binalik nila doon. He is in pain. Sabi ko, nung nagbisita kami dyan, how was his sleep? Ay, nakatulog siya, Pastor. Maganda raw ang tulog niya. Ngayon, di na gumigising. Depende lang yan sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. So, let's pray for that. Alam mo anong posisyon ni Brad Edwin? Nandi na siya makabago ng posisyon. Di ba? Kita nyo? Hindi naman ito makalihok. Sabi niya, dito na lang daw sa leeg ang hanggang pataas na lang ang nagpapunction, hearing, seeing, smelling, tasting, yung utterance. Yan na lang. Ito wala na. Lahat baba, wala na yan. Bakit ganun yung posisyon niya? Ibig sabihin niya, he must surrender. Praise the Lord. Kailangan siya mag-surrender. Alam mo, nakalagay ba yan sa Bible? Na dahil sa kaso ng kasalanan ng mga pinili ng Diyos, itugyan na lang iyang lawas kay taning para lang maluwas iyang kalag. Meaning to say, bahala hindi na mabuhay yung physical, i-spare lang yung kaluluwa niya. Praise the Lord. 1 Corinthians 5:5 yan. So, ibig sabihin yan, ang tinitingnan na lang ng Diyos kay Brad Edwin yung kanyang spirituality. Naawa din ang Diyos sa kanya kasi alam naman ng Diyos yung fieriness niya noon. Ang kanyang, kasi yun ang weakness niya babae. Nung kinasal siya, hindi nagpaalam man lang dito sa mga senior pastors. Okay, Pastor Tommy, doon man siya sa Manila. Doon siya kinasal sa ibang Katoliko. Nag-backslide siya. Nung nakabalik, nagkaroon ng problema sa pamilya, binigyan ko na siya ng advice, sinuong niya pa rin yung ganun pa rin na weakness. So para lang ma-spare siya, paintulot na lang ng Diyos na yung katawan niya hindi na makasurvive para lang maligtas ang kaluluwa niya. So ganun po. Praise the Lord. At least save yung kanyang kaluluwa. So to God be the glory. So yung integrity and uprightness, kaya sabi ko kay Edwin, Brad Edwin, pinatawad ka na ni Lord Jesus, prayerful ka. Huwag ka nang mag-isi-isi.
Huwag ka nang nag-suffer ka na sa flesh. Hindi ka na magkasala for your flight. Kaya I might be asking again, update through vision. After mabisita ko siya kung anong status niya. Kung yung apelyido niya nasulat na ba. Praise the Lord. Kasi ano pa lang yun Edwin pa lang. Yung apelyido isusulat pa lang. So meaning to say, meron pang compliance ang Diyos sa kanya. Yung integrity niya and uprightness dapat panindigan niya. Amen? Praise the Lord. So magsitayo po ang lahat.